Isang napapanahong usapin ng Maguindanao Massacre kung saan nagbuwis ng buhay ang 32 mamamahayag sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang buong mundo nagimbal sa pangyayaring ito. Dahilan para bansagan ang Pilipinas na isa sa most dangerous places in the world for journalists. Ang madilim na kabanatang ito ang nagtulak kay Direk Joel Lamangan para gawin ang independent film na Deadline. Halaw sa tunay na pangyayari ang indie film. Kasi walang gumagawa. Kailangang mapakita din sa pelikula, kagaya ng iba pang gabi artistic expression, ang katotohanan ng nangyayari sa ating bayan. I would say na meron tayong special concerns sa nangyayari at ano pa yung pwede mangyari kung hindi natin maimumulat yung publiko sa seryosong panganib ng media killings. Sisimulan daw ang shooting ng pelikula sa January 2011. Sa story conference, naroon ang representative ng National Union of Journalists of the Philippines. Bili ni Direk Joel sa kanyang mga artista, mag-internalize ng husto sa gagampan ng karakter para bigyan ng buhay ang kwento ng Maguindanao Massacre. That's the start rin naman, di ba? People will know, so that people can make an educated assessment of the situation and how do we improve the situation and all. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. May chika pa ako later, kaya dyan lang kayo. Sa ating sports balita, Philippine National Football Team hindi pinalad na makapasok sa finals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup. Yan ang patapos na muli silang matalo sa Team Indonesia sa second leg ng semifinals match sa score na 1-0 o 1-0. Mula sa Jakarta, Indonesia, may report si Mark Zambrano. Mark? Igan, nakaramdam ulit ng pagkatalo ang koponan ng ASCALS o ang Philippine National Team sa harap ng Indonesia kaninang hapon. Nakapuntos ulit at si Christian Gonzalez, isa sa mga player ng Indonesia. Mahigit sa 80,000 tao ang pumunta kanina sa Bungkarno Stadium para masaksihan ng Game 2 ng semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup dito sa Jakarta, Indonesia. Sinubukan lahat ng Philippine National Team o ASCALS ang lahat para mapigilan ang Indonesian National Team sa Game 2 dito nga sa semifinals sa ASEAN Football Federation. Pero nakalus pa rin itong si Christian Gonzalez sa pangalawang pagkakataon dito sa semifinals at nakapuntos ulit kalaban ng national team ng Pilipinas o ang ASCALS. Ang pagkatapos ng Game 2 ng ASEAN Football Federation semifinals, nakakuha ulit ng puntos itong Indonesian national team. Pangalawang pagkakataon sa semifinals na makapuntos itong si Christian Gonzalez, pangatlong goal dito sa torneo ng ASEAN Football Federation. Nakapuntos ito si Christian Gonzalez. Sinubukan ng national team ng Pilipinas o ASCALS na makakuha ang panalo sa Game 2 ng semifinals pero hindi umabot. At nanalo ulit itong Indonesian national team sa semifinals. Maganda ang depensa na pinakita ng national team ng Pilipinas pero sa kasamang palad, inanalo ulit pangalawang pagkakataon sa semifinals itong national team ng Indonesia. Sa Pebrero, magkakaharap ulit magkakaroon ulit ng competition itong ASEAN national team sa Asian Challenge. At subukan ulit ng ASCALS na magkaroon ulit ng panalo para sa national team ng Pilipinas sa Asian Challenge na magaganap sa Pebrero. Igan, balik sa'yo. Okay, maraming salamat, Mark Zambrano. Nag-ulat mula sa Jakarta, Indonesia. Makibalita naman tayo sa lagay ng trapiko. Ihatid sa atin yan ni Love Anyover. Love? Maraming salamat, Rhea, sa mga oras na ito, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito sa may area ng Quezon Boulevard. Na sa mga oras na ito, mga kapuso, wala namang problema. Tuloy-tuloy pa rin po ang magkabilang lane itong Quezon
ay hindi po Quezon Boulevard pala ipinapakita ng ating cameraman. Yan ho pala ay magkabilang lane ng recto, yung mga patungo po ng Divisoria, mga kapuso, ay maayos pa naman po makakalusot patungo po ng mga mamimili na ng kanilang pamasko. Yung kaliwang bahaging lane patungo naman po ng Mindiola area ay napakaayos pa rin naman at walang problema. Hindi na kumilos si Kuya. Okay, sa kanang bahagi sa itaas ay ang EDSA Kamuning Flyover. May kita ho natin ngayon ang napakabigat na. Maaga pa lang ay hirap na po hilahod na ang ating mga motoristang patungo ng Makati area sa kanang bahaging lane. Yung kaliwang bahagi naman patungo ng monumento ay wala naman hong masyadong hassle para sa ating mga motorista. Sa ibabang bahagi naman po niyan, may kita ho natin ang C5 Taguig. Yan, may kita ho natin magkabilang lane na mamayagpagpuang ka rin ng ating mga motorista dyan po sa may C5 Taguig. Yung pong kanan ay patungo ng Pasig at yung kaliwa ay patungo ng Bikutan. Sa ikaliwang bahagi, sa ibabang video ay ang EDSA Ortigas, mga kapuso. Ang kaliwa ho ay patungo ng monumento at ang kanan, sigurado kayong patungong monumento yan. Yan I think patungo ng Makati area yung kanang kaliwang bahaging lane. Ang kanan patungo po ng monumento. At syempre umaakyat pa ng flyover going to Rizal area ay maayos pa rin naman pong nakakapagbiyahe. Okay mga kapuso, may coding tayo ngayong araw ng Lunes. Mga plaka hong nagtatapos sa numbers 1 and 2. Dahil hindi na po kumilos yung ating cameraman dito, yung pong magkabilang lane ng Quezon Boulevard, wala hong problema. Tuloy-tuloy po ang magkabilang lane. Okay, sa mga taxis na bero dyan, nako, meron pong 40 mobile patrols na lilibot sa Metro Manila upang i-monitor po ang mga istaberong taxi, yung mga ayaw magsakay ng mga pasahero. Sa mga magre-report po, ito po yung mga number na pwede nyong tawagan. DOTC Action Center 7890 na bukas po 24/7. Tumawag o mag-text din po sa 0917-247-0385 or 0919-222-7462. Kung sakasakaling meron po kayong i-report ng mga driver, magkakaroon po ng summary hearing ng isang araw ang pasahero at ang nirereklamong driver. Kapag napatunayan po na lumabag ang driver, magbumulta po siya ng 1,500 pesos at sususpindihin po ang kanyang lisensya sa loob po ng 2 buwan. Kaya wag na ho kayong mag-iisnaber at maging maayos po ang inyong papasakay ng inyong mga motorista. Yan po ang magkabilang lane ng Quezon Boulevard, mga kapuso. Ipinapakita po yan via via camera ng aming OB van. Beautiful. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Lama Duver. Swallow mo dyan and everything. Happy morning everyone. Balik sa iyo dyan, Rhea. Salamat, Lama Duver. At ang irit namin mamaya, Barangay Kagawad sa Bulacan, patay sa pamamaril. At US President Barack Obama pinangunahan ng storytelling sa isang eskwelahan sa Virginia sa Amerika. Narito na po sina Lynn at Susie.